Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating online na panggabi po. At ngayon ang pag-uusapan po natin yung takot kay Lord. No, kasi maraming mga tao is takot daw kay Lord, pero paano nga ba talagang mapapatunayan na may takot tayo kay Lord? Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa Diyos na nagbibigay ng karunungan at kaalaman para maunawaan natin ating pag-aaralan sa gabing ito. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon na binigay mo po sa amin na para pag-aralan po ang iyong salita. Kasi gusto namin makita, Lord, ano ba ibig sabihin talaga ng takot sa inyo? Ano ba yung dapat gawin namin para patunayan namin na talagang kami ay may banal na takot sa iyo? Samahan niyo po kami, ipaunawaan niyo po sa amin ang inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So kagaya nga po ng sinabi ko, pag-usapan po natin yung takot kay Lord. Sabi po rito sa Awit 34:9, matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Napakaganda, no? Matakot kay Yahweh, tayo raw na kanyang bayan, para makamtan natin ang lahat ng bagay. Ano nga ba yung katunayan na totoong meron tayong banal na takot kay Lord? Kasi meron mga ano yan may mga palatandaan, no? Katunayan na tayo totoong may takot kay Lord. Unang-una, letter A, sumusunod sa utos. Sumusunod sa utos. Awit 34:10. Kahit mga leon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit, ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay, sa kanya'y di mauudlot. No? Parang binasa rin natin sa 34:9, ano? Kapag may takot tayo kay Lord, makakamtan natin ang lahat ng bagay. Pero ito nga, kapag tayo'y sumunod, no, tayo sumunod, ibig sabihin, pagpapatunay lang ito na meron tayong banal na takot sa Kanya. Ito po yung proof. Pero ang maganda rito is yung kapag sumunod daw tayo, mga mabubuting bagay, hindi mawawala sa atin. Patuloy at patuloy at patuloy. Pero ang tanong, bakit naman tayo magkakaroon ng banal na takot kay Lord? Ito ang sinabi ni Haring David sa 23:1 ng awit. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Again, totoo po ito. Pag ginawa nating pastol ng ating buhay, ang ating Panginoon, hindi tayo magkukulang. Pero para mapatunayan mo ito na si Lord ang pastol mo, dapat sumusunod tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya at ginagawa natin yung mga bagay na makakapagbigay kaluguran sa Kanya. So, una, proof na talagang tayo may takot sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya, ating Panginoon, sa Kanyang utos. Parang ganito kasimple. Nanay at tatay mo, paano mo ba patutunayan na talagang may takot ka sa nanay at tatay mo? Sumusunod ka sa mga instruction niya. Bakit? Kasi ito po maganda. At sa kagaya rin sa mga magulang natin, mga mabubuting bagay, ibibigay sa atin ng ating mga magulang. At sila po ang ginagamit ng Diyos para tayong mga bata, noong panahon na tayong mga bata, ay ibigay yung lahat ng pangangailangan natin ayon sa kanilang kakayahan. So again, ang number 1, para patunayan, proof na talagang tayo ay may takot kay Lord, sumusunod tayo sa utos. Pangalawa, masasabi natin na talagang proof na talagang may banal na takot sa ating Panginoon, letter B, lumalapit at nakikinig. Awit 34:11. Lapit, ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundin at igalang. So again, pag may nangangaral ng salita ng Diyos, dapat lapit tayo, makinig tayo. No? Bakit? Kasi dapat tuturuan tayo para ipakita natin kung paano ba gumalang. At kagaya ng sinabi kanina, binasa natin kanina, yung pagsunod, isang pagpapatunay ito ng paggalang. At yung paggalang, pinapakita natin na may takot tayo kay Lord. Lumalapit tayo, nakikinig, sumusunod tayo sa Kanyang utos out of reverence. No, out of reverence, dahil respeto, paggalang. Ito ay isa sa mga proof na talaga na may takot tayo sa Kanya. Kaya naman sinabi dito sa awit 66:16,
lapit at makinig, ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. So dapat parangalan natin. Kapag lumalapit daw tayo, nakikinig tayo, ang nagpaparangal sa Diyos. So kapag tayo po nakinig at lumapit, parang sinasabi natin na, Lord, salamat dahil meron kang mga salita. No? At ito nga, sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, no, nasasaysay yung mga magagandang ginawa ng buhay ng Panginoon sa ating buhay. Di ba maraming ginawa si Lord sa buhay mo? Sa akin, sa atin? So, bakit mo nalaman na magagandang bagay ito? Kasi lumapit tayo at nakinig. No? Nakikinig tayo, lumalapit tayo, at nakikinig natin, nalalaman natin, ano ba yung mga kabutihan na ibig sabihin ng ating Panginoon sa atin. At pagpapatunay ito ng pagkakaroon ng banal na takot sa ating Panginoon. Pangatlo, no, yung pagsasalita ng maayos. No? Pagsasalita ng maayos. Sabi rito sa awit 34:12-14, sinong may gusto ng mahabang buhay? Siguro lahat tayo. Kahit ako gusto ko mahabang buhay. Sinong may naisang masaganang buhay? Abay, masarap yan. No? Sino bang ayaw ng mahabang buhay at masagana? No? Kasi kung hindi masagana buhay mo, di ba kung minsan inihiling mo, sana kunin ka na, mamatay ka na. Pero ito, sinasabi rito, gusto ng mahabang buhay dahil merong masaganang buhay. Ito pong pinakamasarap. Mahirap po yung magtagal ang buhay mo na nakarate ka, nahihirapan ka. Ang hirap po nun. Pero ito, masaganang buhay. Anong dapat natin gawin para magkaroon daw tayo ng mahabang buhay at magkaroon tayo ng masaganang buhay at pagpapakita na may takot tayo kay Lord? Verse 13, dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Dapat po alam po natin kung paano gagawin natin para magkaroon po tayo ng kapayapaan. At tandaan po natin, ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, tinatawag po siyang prinsipe ng kapayapaan. So, para ipakita natin may takot tayo kay Lord, proof na may takot tayo kay Lord, ang pinopromote natin palagi is kapayapaan. Kaya dapat pigilan natin yung dila. Kaya sa Panginoon, bawal yung marites. No, baka ikaw, nagmamarites ka, nagkukwento ka ng kung ano-ano. No, sabi dito, pigilan daw natin yung paghahabi ng kasamaan. Kahit na nga katotohanan sinasabi natin, pag nagkwento tayo, nag-iiba yung kwento doon sa sinabihan natin. Kaya mag-ingat tayo. Bantayan natin. At sinabi nga rito, verse 14, ulitin ko lang, mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Ang sarap po mabuhay na merong kapayapaan. Na walang taong nagagalit sa'yo. Walang taong naghihinakit sa'yo. Walang taong nag-iisip na baka naikwento mo o nasabi mo yung ganitong klaseng buhay. Lumapit tayo kay Lord para magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan. Again, ito po yung mga proof na talagang may takot tayo kay Lord. No? Sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Kasi pag sumusunod ka sa utos, hindi po pwedeng hindi ka lalapit. Kailangan lumalapit tayo at nakikinig. Kasi dito naman natin makikita kung ano yung susundin natin. At ito nga, yung pangatlo, dapat manatili tayo sa pagiging tapat. Pigilan natin ang ating dila. Ang dapat lumabas sa ating mga dila ay tunay na pagpapala. Manalangin po tayo. Tayo po'y pumikit. Lord, tulungan po niyo kami na totoong sumunod sa lahat ng utos ninyo. At matutong lumapit at makinig sa mga kautusan po ninyo. Para ang maging bukang bibig namin palagi ay ang inyong kabutihan. Totoo po ito, Panginoon. Kasi sa sarili naming lakas, sarili naming karunungan, hindi namin kaya. Kailangan namin, Panginoon, ma-realize, makita ng maliwanag ang inyong mga salita. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na totoong mauho kami sa iyong mga salita. At salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga salita ay nagdadala sa amin sa tunay na katotohanan, ano ba ang kahulugan ng buhay. Ang kahulugan ng buhay ay yung pagkakaroon po ng banal na takot sa inyo, Panginoon. Sabi nga po, Panginoon, dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagkakaroon po ng pananampalataya
at pananalig sa inyong kaisa-isang anak, pagpapatunay po ito, Panginoon, na kami po ay may banal na takot po sa inyo. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, ang buhay na ito ay merong hangganan. Ang aming buhay ay merong katapusan. Pero dahil kayo ay nandyan, pangako po ninyo, kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling po ninyo. Yung buhay na wala ng takot, yung buhay na wala ng agam-agam, yung buhay na masagana, buhay na makikita namin ang tunay na kapayapaan. Kasi po, Lord, kayo ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na palagi malagay sa aming isipan at sa aming puso na ikaw ang tanging pag-asa namin, at dahil kayo ang tanging pag-asa namin, nararapat lang na magbigay kami ng totoong pagrespeto at paggalang po sa inyo. Kaya muli, Panginoon, naririto po kami, naniniwala, sumasampalataya po kami na kayo, Panginoong Sus, ang tanging pag-asa namin, at nandiyan sa inyo po mga kamay ang aming tiyak na kaligtasan. Kapatid, sa mga oras ito, kung ginawa mo itong panalangin ito, ikaw ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pero alam mo ba, kapatid, gusto pa rin ng Panginoon, habang nandito pa tayo sa lupa, lumapit tayo sa Kanya. Maaring sa mga panahong ito, wala kang kapayapaan dahil meron kang mga problema, at isa na rito yung physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon, lumapit tayo sa ating Diyos para tayo magkaroon ng totoong kagalingan at kapayapaan. Kaya sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, sabihin mo sa ating Panginoon. Sige, sabihin mo sa Kanya. Siya ang ating dakilang manggagamot. At kaya niya tayong bigyan ng kagalingan, at ang kagalingan nito na magdudulot sa atin ng kapayapaan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Ang kinin natin ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Pinagkalumok po sa amin. May mga problema ka, emotionally, sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, kasama sa bahay, sa komunidad na ginagalawan. Gusto ng Lord, meron tayong kapayapaan. Gusto ng Lord, magkaroon tayo ng peace sa lahat ng mga tao natin nakakasalumuha. No? Ayaw ng Lord na meron tayong kaaway. Kung inaaway man tayo, hindi tayo makikipag-away. Kasi si Lord ang bahala. Ang sabi niya, siya gagawa ng paraan. Siya ang tutulong sa atin para magtagumpay tayo. Maging isang mabuting halimbawa tayo. Matuto tayong magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin, at matuto rin tayong humingi ng tawad. Baka mamaya hindi natin sinasadya, nakasakit na po tayo ng ating kapwa. Ipaalala sa atin ng Lord. Ipaalala sa atin ng Lord. Hilingin natin para makahingi tayo ng tawad o magbigay tayo ng patawad sa mga taong nagkamali sa atin. Sa mga panahong ito, nahihirapan ka dahil merong mahadlang sa totoong paglapit, pagsunod mo sa ating Panginoon, pakikinig na Kanyang salita, din pagkakataong palayain tayo. Ano man, may mga tanikala, maalipin, na hindi tayo makawala, ito yung pagkakataon. Hilingin mo sa Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon. Makalaya tayo sa mga bagay na ito. Dahil hindi gusto ng Panginoon na tayo mawala yung kapayapaan na pinagkakaloob niya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At may banal na takot sa Kanya. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon. Ano yung mga bagay na nakakasagabal para tayo totoong makasamba? Nagbigay ng ating buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Financially, nahihirapan ka sa mga panahong ito. Ito yung pagkakataon na lumapit tayo sa Panginoon. Bigyan tayo ng Lord ng karunungan at kaalaman doon sa mga resources na pinagkaloob sa atin. Gamitin natin ng tama. At kung tayo may nahihirapan sa mga panahong ito, ito din yung pagkakataon. Ito rin yung pagkakataon na sabihin natin sa ating Panginoon. Sabihin natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin sa Kanya yung mga bagay na magiging hadlang para sa atin. Gusto ng Lord maging masagana tayo sa lahat ng bagay. Gusto ng Lord magkaroon tayo ng kapayapaan. Kagaya ng sinasabi niya, hindi mauudlot yung mga bagay na gustong bigay sa atin ng ating Panginoon. Magtiwala lang tayo. Sumunod lang tayo sa Kanyang utos.
at lumapit lang tayo at makinig sa mga kanyang sinasabi. Sabi, bibigyan tayong mahabang buhay at masaganang buhay. Ito'y nangyayari sa mga totoong nagtitiwala kay Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain po niyo, Panginoon, ang mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ang kanilang anniversary. Salamat, Panginoon, dahil ikaw nagdudugtong ng buhay sa amin. Salamat, ikaw nagdudugtong sa pagsasama ng mag-asawa. Salamat, Panginoon, na enjoy namin ang buhay na ito dahil sa tulong po niyo, dahil sa inyong biyaya. Hallelujah. Hallelujah. Gayun na rin, Panginoon, nataas din po namin sa iyo ang aming bansa. Nakikita niyo po ang kalagayan po namin, dahil na, Lord, yung mga nababalita namin na kaguluhan, giyera. Lord, ang Pilipinas, walang panlaban sa giyera. Buti na lang wala. Kasi meron po kaming desire na maligtas kami. Of course, ito ay nagdadala sa amin para magkaroon kami lalo ng banal na takot sa iyo, lumapit sa iyo, dahil ikaw lang talaga magbibigay ng total protection sa amin. Ikaw mag-iingat sa amin. Wala sa armas, wala sa dami ng sundalo, wala sa anumang mga bagay, kundi yung tanging iyong protection na kaya mong utusan ang iyong mga anghel para protektahan ang bawat Pilipino na ninirahan dito sa bansang Pilipinas. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, tulungan niyo po ang aming gobyerno na talagang gampanan niya ng tungkulin, magmula sa presidente hanggang sa pinakimababang nanunungkulan, para magtagumpay po at makilala po ang bansang Pilipinas na sasabihin, totoong pinagpala ang bansang Pilipinas dahil ang Panginoong Sus ang itinataas sa bansang ito. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw nagsabi, ang sino man magpala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Kaya sa gabing ito, Panginoon, inaangkin namin na ang tagumpay sa gabing ito ay pinagkaloob mo po sa amin. At salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Susunod kami, lalapit kami, at patuloy babantayan namin ang aming mga labi, parang lahat ng lalabas dito ay puro pagpupuri pa sa salamat. At tulungan niyo po, Panginoon, palagi maisip namin na kami ay totoong magkaroon ng banal na takot sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita na pinagkaloob mo po sa amin sa gabi ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen.